beloved Boss Mike Cervera. Di ba? Si Digong, kung ano-ano ba yung nagsasabi niyan, na gawing probinsya ang China, totoo naman yung sinabi ni Pangulo. Di ba? Tukhang, ang daming namatay, totoo naman yung sinabi ni Pangulo. Nung pandemya, anong ginawa nila? Saan? Sa may Parmali. Di ba? Sandamakmak, yung kinulimbat nila. Anong mali doon, mga kababayan? Hindi ko mag-get sila kung mayroon namang katotohanan yung mga pinagsasabi ni Pangulo. Bakit kayo nasasaktan? Kung hindi totoo yan, huwag kayong masaktan at huwag kayong apektado. Dahil mga kababayan, itong mga kababayan, ultimo si Digong, mga kababayan, naapektuhan. Mga kababayan, kahit na mga kababayan, konting pirma na lang. Puntahan natin si Digong. Digong, ano sabi mo? Durugista. Kita nyo mga banat niya, mga kababayan? Ayan babanat pa rin samantalang marami niya na sinabing beses na hindi nag-a-addict si Pangulong Bongbong. Pero ngayon, dahil eleksyon, binabalik niya na naman ngayon. Bakit kanyo? Kailangan ibalik yung ganyang propaganda nila? Kasi sa lahat ng propaganda nila, dyan lang sila naging epektibo daw. Kahit na ngayon mga kababayan, wala na, hindi na pinapakinggan. Hindi na pinapakinggan ng mga tao ito. Pero kailangan natin na talakayin, para mas lalong maunawaan ng mga tanga, bobot mangmang ng mga DDS dito. Dito ba? Tuloy, eto na. Alam mo kung ako ang durugista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Addict ka naman sa fentanyl eh. Okay na yon. Addict ka rin sa marijuana. Okay na yon. Aminado naman siya, di po ba? Addict siya sa marijuana, addict sa fentanyl. Tuloy. Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. Kita nyo? Di ba kayo nagsawa sa mga banat neto? Paulit-ulit na lang mga kababayan. Yung kanyang mga batikos, adik, wala naman silang patunay. Hindi naman nila napatunayan, mga kababayan eh. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, sila? Nahihirapan na magsalita parang si Sarah. Sa totoo lang mga kababayan eh. Kita nyo? Ang palatandaan na malapit ng tumimbuang yung bumagsak. Yun nahihirapang magsalita. Yung po ba nga, akala nyo mga kababayan eh, tataob na. Kaya nga habang nagsasalita yan, may tukod siya. Tukod sa likod mga kababayan hindi tungkod. Iba pa yung tungkod, iba pa yung tukod. Yung tao, dalawa nakaganyan sa kanya, nakaganyan, baka biglang bumagsak. Because of the incongruity. Na ano? Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Kita nyo? Bago na naman Dati, sinabi niya, wala. Hindi addict. Sabi, hindi addict. Ito ba? Sabi niya yan? Sabi niya yan eh. Ito, para sa inyong karagdagang kaalaman, baka mamaya nakalimutan niyo to. Sabi niya na. Bakit ngayon? Binabago pa niya. Ganyan naman talaga sila mga kababayan eh. Wala na tayong magagawa. Kung noon mga kababayan, sinabi niya na wala naman eh. Ngayon, iba na yung sinasabi. Di ba ba? Ano yung sabi niya nung nakaraan mga kababayan? Ito, Alam ninyo. Wala akong sinabi na. Deny ka ng deny. Tapos ngayon, maghanap ka ng ibang alibay. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Kita niyo mga kababayan? Si
Sinungaling talaga si Digong. Yan ho, inyong pagkakatandaan. Napakasinungaling yan, oh. Ayun, oh, nuknukan na sinungaling yan, mga kababayan, eh, oh. ibang alibay. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Adik, wala. Sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Akala mo bang hindi ko kayang gawin sa'yo yan? Gagawin ko sa'yo yan. Awa ka naman sa akin. Matanda na ako. Di mo ba? Kita niyo, mga kababayan, tapos eto siya ngayon, kung ano-ano pinagsasabi, oh. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Ngayon, mga kababayan, yung mga minions, yeah! Oh! Yeah! Oh! Mga uto-uto! Mga, naku! Uto-uto kayo! Oh. Oh, kita nyo? Abay, sigawan naman yung mga uto-uto, ano? Ganun ho, ka-uto-uto at kamangmang talaga yung mga sumusuporta dito. Opo, ayun na ho yung patunay, eh. Oh, may patunay, may resibo tayo, eh. Di ba? Oh, tuloy. Hindi naman buang, Oh. pero yung bisyo ng droga, Oh, mga kababayan, ha, hindi naman daw buang. Eh, talagang hindi mo masasabing buang. Oh, sa mga nagsasabi. Sabi ni Digong, hindi daw buang si Pangulong Bongbong. Kaya nga napakaraming ginagawang proyekto at nagtatrabaho, eh. Di po ba? Oh, hindi daw buang. Siya lang ang buang at saka yung mga tangang mga naniniwala. Oh, oh, tuloy. pero yung bisyo ng droga, Oh. hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Oh. Maging ulol si Marcos, Oh. Kita nyo, no? Mga ganyang mga banat nila, no? Di ba? Yan ang gusto nyo? O, kininayo amin. Yan, no? kung maybe constant heroin, O, ngayon, heroin naman. Heroin naman daw yung tinitira. Ano ba talaga, Digong? Sabi mo noon, cocaine. Ngayon, heroin na. Anak ng tinapa naman, Digong, mo. Kapag naniwala pa kayo dyan, talagang hindi na namin alam. Uto-uto na ka talaga kayo at mga mangmang. Tatanga-tanga. Diba? Eh, dati sinasabi, cocaine. Ngayon, heroin naman. Ano ba talaga? Ha? Oh. Sabi eh, oh. kung maybe constant heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Oh, hindi na siya presidente noon, Digong. Di po ba, mga kababayan? Kung 80 na si Pangulong Bongbong, mga kababayan, hindi na ho presidente si Pangulong Bongbong noon. Eh, bakit kanyo? Eh, kaedad ko lang si Pangulong Bongbong. 60 plus lang si Pangulo. Oh, eh, ilang taon na lang. Wala pang 70 si Pangulong Bongbong, eh. Bay, retirado na. Hindi na presidente. O di hayaan na natin siya kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Pero nakapaglingkod na. O tapos na siya sa kanyang termino. Eh ikaw, anong meron dito? Ito mga kababayan, yung mga banat ng ganyan. Oh. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante.
Eh, kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Sa mga senador, mga inang-ina nyo, papatayin daw kayo ni Digong. Sige nga, mga bobo. Mga kababayan na yun, yan sa bunganga niya galing. Bakit ho? Aminado na kokonti lang talaga sila. Aminado na wala nang sumusuporta. Aminado na kanyang napapaniwala mga mangmang talaga. Wala na hong iba. Ang mga naniniwala na lang dito kay Digong, yung mga mangmang tangat bobo. Pero ninyo, inamin niya na mismo, kokonti na lang sila. Ayan sa unahan. Pakinggan ninyo. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Kita nyo? Ngayon, marami sila. Anong dapat nating gawin? Ibig sabihin, mga kababayan, marami ang mga nagmamahal at sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Sa kanya, wala na. Kung hindi na lang yung mga tae-tae na akala mo nagdi-deliver daw ng suka. Hindi naman natin inaano. Hindi natin dinidiscriminate yung mga nagdi-deliver lang ng suka. Hinambing lang kayo, huwag kayong sensitibo. Di po ba, mga kababayan? Di, patayin natin yung mga senador ngayon. Kita nyo, patayan lagi ang bukang bibig niya. Kahit mga senador daw, ipapapatay niya. Digong, yung ganyan, bumenta na yan. Pero hindi nyo, hanggang ngayon, matandang-matanda na. Hindi na aabot yan ng 2028 pa. Patayan pa rin ang bukang bibig niya. Wala nang pinagkaiba kay Sara. Sabagay si Sara gumagaya lang sa ama. Ngayon para mabakante. Sabi ng mga minyo, patayin! Tuntua pa sila. Papatayin yung mga senador, mga kababayan. Papatayin yung mga senador. Yung mga minions, yung mga ututo, patayin! Sumisigaw pang ganon. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador. 15 daw yung mapapatay ni Digong. Kapag napatay na daw yung 15 ng senador, abay sigurado na yung panalo ng kanyang mga manok. Sobra pa. Ay, hirap na hirap na. Hirap na hirap ng mga kampanya si Digong, mga kababayan. Sapagkat ang hirap naman ipanalo talaga yung kanyang mga manok sa pagkasenador. Mahirap po ipanalo yan, mga kababayan. Mahirap. Mas mahirap pa ho. Na mas mahirap pa nga umire kaysa ipanalo yung mga kandidato ni Digong. Pasok na tayo lahat. Kita nyo? Makakapasok na silang lahat nga naman kapag pinatay lahat yung mga senador. Kaya kayong mga senador ay mga bobo kayo. Kung hindi nyo papatulan to. Ayan konti na lang sila, mga kababayan, puro mga tanga yung mga nandyan. Lahat ng mga nandyan, abay sumasang-ayon kay Digong sa mga sinasabi niya, mga tanga ho lahat yan. Pero kawawa naman. Sabay babawi ng kawawa. Bobo talaga to. Walang ibang kawawa rito, Digong, kundi kayo. Kayo ang kawawa. Hindi sila. Ayun, kinakampanya ni Pangulo. Mabuti pa si Pangulo, sinasamahan yung mga kandidato. Eto, mga kababayan, hindi na pwede. Bakit kanyo? Hinang-hina na Yung katawan lupa niya, mga kababayan, konting kembot na lang, bibigay na Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Kita nyo? Desperado na, mga kababayan. Desperado na si Digong.
po ay nagpapakita ng kadisperaduhan na talagang itong grupo ni Digong ay para ng nasa basurahan. Ganun po yan mga kababayan. Kaya ho ang labanan, Team Philippines at Team China. Team Philippines yung grupo ni Pangulo. Team China yung grupo ni Digong. Mamili na lang kayo. So kayo mga kababayan, ang tatanungin ko, paki-comment naman. Team Philippines o Team China? Team Philippines, press 1. Team China, press 2. Paalala kayo. Oh, at mga kababayan, tignan nyo naman kung gaano kagago to at pinaniniwalaan ng mga bobo. Oh. Pagmasdan nyo, pakinggan nyo maigi yung mga sinasabi nito mga kababayan ha. Ito na. Piliin mo ako. Saan gusto kong pumunta? Sa impyerno. Galing sa bunganga niya yan mga kababayan. Saan daw niya gustong pumunta sa impyerno? Sasama ba kayo? Sama ba kayo? Oh, kayo ba'y sasama rito? Ang pupuntahan daw niya yung impyerno. Oh, ulit. Oh, pasok. O ngayon, piliin mo ako. Saan gusto kong pumunta? Sa impyerno. Bakit? Tignan mo kung sino yung nasa langit. Yung mga madre na may kasalanan, wala na yun kasi ginamit ng pare. Yung mga mabait na tao, yung ano, saan ang pinakamagandang babae dito sa Cagayan? Sa langit? Saan yung magandang dyan sa mga bar, sa karaoke? Yung magandang katawan, magandang muka. Nasaan kaya sila? Nasa impyerno. Oh. Anong gawain mo sa langit? Aha. Akbayan mo sila? Amoy-amoyin mo? Utang inang San Pedro na yan. Oh. Sige yan, magtingin. Oh. Ay, nakaganon. Ang ulol, may bisyo rin. Nagdala pa ng manok. Wala naman sabong. Kita nyo mga kababayan, eto ho ha. Eto ha. Yung sinasabi ho ni Digong parang yung kanyang mga sinasabi ngayon. Ito yung sinabi niya noong panahon ng presidente pa siya. Ngayon mga kababayan na hindi na, ganun pa rin ang bukang bibig niya. Mga kababayan, i-connecta natin sa mga sinasabi niya. Ang kanyang ginagawa ay pagmamanipula sa isipan ng mga Pilipino. Gusto niya magpakasama kayo. Tama po ba na magpakasama kayo? Huwag na kayong maniwala sa Diyos. Huwag na kayong maniwala sa langit na makakasama natin si bro. Bakit ho, mga kababayan? Dahil ho, itong tao na ito, mga kababayan, abay sugo ng demonyo. Kung hindi ito sugo ng demonyo, mga kababayan, abay ipilit at inganyohin kayo na sumama sa kanya sa impyerno. Saan kayo nakakita ng sugo na ni Lord na kayo'y aakayin, inaakay kayo sa impyerno? Kita niyo mga kababayan ko, ganito ho yan. Kaya yung mga sinasabi niya ngayon, mga kababayan, pang-aakay na rin yan. Patayan, pasasabugin na lang dahil hindi natin kaya sila at marami sila. Kadisperaduhan mga kababayan. Sa bagay, yung tanda niyang yan, mga kababayan, hindi na patatawarin yan. Wala na ho. Abay, konting kembot na lang. Mawawala na rin yan. At kapag nawala na yan, maraming magdiriwang. Ito ho yan mga kababayan, maraming magdiriwang. O, pakinggan natin at himayin natin ito sinasabi nito. O ngayon, piliin mo ako. Saan gusto kong pumunta? Sa impyerno. Sa impyerno, sumama kayo ha. Yung mga tanga, mga gunggong, mga mangmang, ha? Sumama kayo. Bakit? Bakit? Tignan mo kung sino yung nasa langit. Yung mga madre na may kasalanan, wala na yun kasi ginamit ng pare. Kita nyo, dinamay pa yung mga madring, mga, grabe talaga to si Digong, no? Yung mga mabait na tao, yung ano, saan ang pinakamagandang babae dito sa Cagayan? Sa langit?
Saan yung magandang dyan sa mga bar, sa karaoke? Yung magandang katawan, magandang muka. Nasaan kaya sila? Kita nyo kung paano magmanipula ng isip ng tao? Ibig niya sabihin mga kababayan, abay, huwag kayong magpakabuti. Magpakasama kayo dahil yung mga babaeng magaganda, sexy, magaganda katawan, malalaki ang us-us. At yung mga malalaki ang hotdog, nasa bar, nasa gay bar, at nasa cabaret. Tulad ni Maharlika. Di ba? Ewan ko ba, bakit na natanggap si Maharlika? Nung panahon na yata na yun, mga kababayan, yung mga magaganda, bawal eh. Ngayon, mga kababayan, sabi niya, mga kababayan, ito ang pang-inganyo niya. Magpakasama kayo. Bakit? Dahil wala kayong madadatnan na magaganda, sexy, na magagandang babae, na malalaki ang ano. Di ba? Nasa impyerno. Kaya kung magpapakabuti kayo, hindi nyo makikita yung mga yan. Ganyan ho, magmanipula si Digong. Magpakasama na lang daw tayo. Nang sa ganon, mga kababayan, baka yung hindi nyo natikman na malalaki, magaganda ang katawan, malalaki ang us-us, baka yung nasa impyerno, doon nyo maranasan. Kita nyo, ganyang kagago to. Itong inang-inang to. Matanda na to pero gago talaga eh. Oo. Tuloy. Nasa impyerno. Ano? Anong gawain mo sa langit? Akbayan mo sila? Amoy Kita nyo? Ano gagawin nyo sa langit? Bakit kayo magpapakabuti pa? Magpakasama na kayo, katulad niya. Yun ang hangarin niya sa ating mga kababayan. Para na sa ganon, marami pa rin siyang kasama. Diba? Ganyan ho kasama si Digong, mga kababayan. Sobrang demonyo. Sugo ni Satanas to. Diba? Sugo ni Satanas si Digong. amuyin mo? Utang inang San Pedro na yan. Kita nyo, minura pa si San Pedro sa bagay. Sino ba naman kay si San Pedro? Kung ang Diyos nga, minumura neto. Kaya nga ho, mga kababayan, tignan nyo yung mga itsura ng mga taga-suporta neto. Abay, kulang na lang din sungay eh, no? Diba? Kulang na lang din sungay eh. Diba? Tuloy. Sige yan, magtingin. Ay, nakaganon. Ang ulol, may bisyo rin. Nagdala pa ng manok. Wala naman sabong. Kita nyo kung gaano kapilosopo. Binastos ng mga Pilipino. Binastos na ang Diyos. Binastos na ang lahat pero hinahangaan ng mga tangat bobo. Nasaan ang katinuan ng mga taga-suporta nito? Sige nga ho, mga kababayan. Sa dami ng mga banat nito. Katulad lang ng pagsisinungaling niya. Alam ninyo, Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Hindi totoo yan. May drug addict tayo na presidente. Sinungaling mo, dong, kahiya ka na, parang natutunaw na ako dito sa kuwan ko. Inang yan. Ito ba yung sinabi mo kanina? Wala akong sinabi na ganun. Ayun lang yan, dinideny mo. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Deny ka ng deny. Tapos ngayon, maghanap ka ng ibang alibay. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Akala mo bang hindi ko kayang gawin sa'yo yan? Gagawin ko sa'yo yan. Awa ka naman sa akin. Matanda na ako. Kita nyo pati mga bata natuto na magmura dahil kay Digunyo. Yan ho ang epekto ng nang nagkaroon tayo ng Pangulong Palamura. Yan ho ang epekto. Yung mga bata, mga kababayan, ang katwiran nila. Yung presidente pwede magmura. Kami hindi. Di po ba, mga kababayan? Yan ho ang epekto nang nagkaroon tayo ng Pangulo na Palamura tulad ni Digunyo. Kita nyo, mga kababayan, mag-isip-isip kayo. Our beloved Boss Mike Cervera.